Ang araw natin ay puno ng biyaya kahit hindi natin halata. Kaya, sana mapansin natin na pinagpala tayo para talaga magkaroon tayo ng tuwa. At alam ninyo, ang mga taong natutuwa, ang mga taong masaya dahil sila'y pinagpala, hindi yun maikukulong sa sarili nila. When you are joyful, when you are happy, other people sense that happiness. Nag-text yung crush mo, nag-reply, nag-comment sa post mo, o nag-react. Ikaw naman tong nandun sa loob ng jeep, ngumingiti ka, para kang tanga. Di ba? Sana nga hindi magkaroon ng jeepney face out. Hindi na natin makikita yung mga eksenang ganyan. Di ba? Kapag masaya ka, nalalaman ng ibang tao eh. Kapag masaya ka, okay ang mood mo, lahat ng tao sa paligid mo, magiging masaya din. Kasi madali kang pakisamahan dahil nasa mood ka. Kapag pinagpala ka, masaya din yung ibang tao. In short, kapag ang tao'y masaya, ibinabahagi niya yung kanyang kasiyahan at yung biyaya na dahilan ng kanyang kasiyahan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang dinadala mong anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ni Pope Benedict XVI, merong kakaiba doon sa narinig nating ebanghelyo kahapon. Nang batiin ng Anghel Gabriel ang mahal na birhen, sa wikang Griego ang sabi ng anghel ay Kyrie. Hindi po karaniwan na ginagamit na pambati iyon dahil nung panahon ni Jesus, nung panahon na iyon, sa Palestina, ang ginagamit na pagbati ay shalom. Ano po ang pagbati nila? Ay kulang. Shalom. Ano ang pagbati nila? Ay, wala. Mahina yung mga ano. Ano ang pagbati ng mga Hudyo? Very good. Sa ilang sumunod. Yung shalom, ang ibig sabihin nun, kapayapaan. Pero ang ginamit na salita ng anghel ay Kyrie, na ang ibig sabihin, kagalakan. Hindi pangkaraniwan kasi nakaugat sa salitang charis ang salitang Kyrie. At ano naman ang ibig sabihin ng charis? Ang ibig sabihin nun ay regalo o biyaya. Na para bang sinasabi, may biyayang darating at ang biyayang ito ay nagdudulot ng kagalakan. Palaging magkaugnay ang biyaya at kagalakan. Sino po ba dito ang hindi nagiging masaya kapag may biyayang dumarating?
Meron ba dito, halimbawa, bibigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Sasabihin nyo, ay, ayoko niyan, Father. Ew. Ang lungkot naman, Father. Pera. Meron ba sa inyo, kapag ka nanalo sa raffle, umiiyak? Meron ba? Umiiyak siguro sa sobrang tuwa. Pero lahat tayo natutuwa kapag may biyaya. Tama o mali? Magkaugnay ang biyaya at ang kagalakan. Kaya kung minsan, sinabi ko ito nung linggo, kaya ang tao hindi maganap ang kanyang kagalakan o hindi niya ma-realize na siya'y natutuwa kasi hindi niya nakikita yung biyaya. Dahil kapag nagdadasal siya, palagi lang humihiling. At hindi naman masama ang humiling. Yun nga lang, kapag puro hiling ang iyong panalangin, ang nakikita mo palagi yung kulang. Pero kapag nagdasal ka ng pasasalamat, ang hinahanap mo, kailan ka pinagpala. Kahit yung mga maliliit at simpleng bagay, nakikita mo bilang biyaya. Tulad ng pagngiti sa'yo ng isang bata. O kaya tulad ng may tulo kaninang umaga. O kaya himala, mabilis sa CR yung kapatid mong sinusundan mo sa paliligo. Yan ay mga maliliit na bagay na pwedeng pagmulan ng ating katuwaan kung marunong lang tayong tumingin ng mga biyaya sa buhay natin. Dahil ang totoo, ang bawat araw natin ay puno ng biyaya, hindi lang palaging halata. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Amen ba yon? Amen. Ang araw natin ay puno ng biyaya kahit hindi natin halata. Kaya, sana mapansin natin na pinagpala tayo para talaga magkaroon tayo ng tuwa. At alam ninyo, ang mga taong natutuwa, ang mga taong masaya dahil sila'y pinagpala, hindi yun maikukulong sa sarili nila. When you are joyful, when you are happy, other people sense that happiness. Nag-text yung crush mo, nag-reply, nag-comment sa post mo, o nag-react. Ikaw naman tong nandun sa loob ng jeep, ngumingiti ka, para kang tanga. Di ba? Sana nga hindi magkaroon ng jeepney face out. Hindi na natin makikita yung mga eksenang ganyan. Di ba? Kapag masaya ka, nalalaman ng ibang tao eh. Kapag masaya ka, okay ang mood mo, lahat ng tao sa paligid mo, magiging masaya din. Kasi madali kang pakisamahan dahil nasa mood ka. Kapag pinagpala ka, masaya din yung ibang tao. In short, kapag ang tao'y masaya, ibinabahagi niya yung kanyang kasiyahan at yung biyaya na dahilan ng kanyang kasiyahan. Sabi nga sa isang Jewish proverb o kasabihang Swedish, shared joy is double joy. Shared sorrow is half sorrow. Sabihin nga natin, shared joy is double joy. Shared sorrow is half sorrow. Kapag daw ibinabahagi natin yung kagalakan natin sa iba, nadodoble yung kagalakan natin. Kaya ano ang susi sa tunay na kaligayahan, ibahagi mo yung dahilan ng iyong kasiyahan. Si Maria nagmamadaling pumunta kay Elizabeth dahil hindi po pwedeng manatili lang sa kanya yung mabuting balitang tinanggap niya. Nais niya itong ibalita sa kanyang pinsan, nais niyang dalhin si Jesus na biyaya sa kanyang sinapupunan at dahilan ng kanyang kaligayahan. Let me ask you this question. What is the reason of your joy this Christmas? Anong nagpapasaya sa'yo? Naku, Father, hindi ko ma-share sa iba yung kasiyahan ko. Yan tayo eh. Di ba? Yung kasiyahan mo, dapat ibahagi mo sa iba. Father, ang kasiyahan ko po yung jowa ko. Ibabahagi ko ba yun sa iba? Kahapon, ano ang homily ko, di ba? Bigyan ng kalayaan. Yung mga minamahal natin, hindi sila dapat pilitin. Hindi sila dapat kulungin. Hindi ko sinasabing ipamigay mo sa iba, ang sinasabi ko lang, huwag mong sakalin para pare-pareho kayong masaya. Tama o mali?
Yun eh. Kung hindi mo ibabahagi yung dahilan ng iyong kaligayahan, material man na bagay yan man ay pagmamahal, yan man ay kung anong bagay sa iyo, yan man ay talento, kung hindi mo ibabahagi yan, hindi ka talaga magiging tunay na masaya. O kung masaya ka man, hindi buong buo. Dahil ang isang taong masaya dahil sa biyaya pero madamot, hindi nagtutuloy-tuloy yung kasiyahan niya, bitin. Kaya dapat, kung masaya ka sa biyaya mo, ibahagi mo naman yung biyaya mo. At pangatlo, yung mga taong alam nilang pinagpala sila ng Diyos, hindi lang sila masaya, hindi lang sila nagpapasalamat sa Diyos, hindi rin sila bitter sa biyayang tinatanggap ng ibang tao. Kaya hindi tayo masaya kung minsan may biyaya ka ng tinanggap, lagi ka pang nakatingin sa iba. Nanalo ka na nga ng grocery sa raffle, gusto mo pang makuha yung ref. Siyempre, gusto naman natin yun. Ref, TV, ganyan. Pero kung hindi mo makuha, huwag ka namang maging mapait. Sabi mo, sa araw masayang masaya ka kasi nakapag-uwi ka ng microwave galing sa raffle. Tapos nakita mo yung kapitbahay mo, kinabukasan, nanalo din sa raffle at ang inuuwi niya ay napakalaking ref. Ikaw naman to, kinukumpara mo yung sarili mo, bakit siya ref, bakit ako microwave lang? Alam niyo, may sasabihin ako sa inyo. Tanong niyo sa akin, ano? Kapag ikaw ay nagiging mainggitin sa Diyos, ikaw ay nagiging matampuhin. Kapag nainggit ka, pati relasyon mo sa Diyos naaapektuhan. Manong maging masaya ka na may bagong ref yung kapitbahay mo? Tanong mo sa akin, bakit? At least hindi makikitago ng ulam sa'yo. Lalo ngayon, magpapasko, daming ulam. May makitago pa sa'yo. Ngayon may ref na siya. Maging masaya ka. Amen ba yon? Maging masaya ka pag yung kapitbahay mo may bagong TV. Tanong niyo sa akin, bakit? Sigurado ka, walang makikinood sa'yo. Di ba? Maraming dahilan para maging masaya tayo sa biyayang tinatanggap ng iba. Kaya tayo nasasabihang mga Pilipino na utak talangka eh. Pinagpala ka na nga, gusto mo, ikaw lang. Hindi naman pwede yun. Pinagpala ka, matuwa ka rin sa pagpapalang tinatanggap ng iba. Amen? Huwag kang mainggitin. Tingnan mo ang biyayang ibinigay sa'yo, ipagpasalamat mo. At kung may biyayang tinatanggap ang ibang tao, hayaan mo sa kanila yon. Dahil kapag natuwa ka na may biyaya din ng iba, tandaan mo, ang pinapupurihan natin ay ang Diyos na nagbigay ng lahat ng pagpapalang ito. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Tandaan, lahat tayo pinagpala. At ngayon, malapit nang matapos ang simbang gabi, marami siguro excited. Sana matupad yung wish ko. Sana yung blessing na hinihingi ko ay dumating. Palakpak nga yung mga may hinihinging blessing. Pero makinig kayo. Ibigay man o hindi ng Diyos, yung particular na blessing na hinihingi ninyo, pinagpala na kayo. Tanong niyo sa akin, bakit? Walang makapapantay na biyaya ang matanggap mo araw-araw ang salita ng Diyos at ang katawan at dugo ng Panginoon. That is the greatest blessing that mankind has received. And you are receiving that every day for 9 days of simbang gabi. Yung pinakadakilang biyaya na hindi maibibigay ng kahit anong raffle, na hindi maipapangako ng kahit na sinong politiko, biyaya na hindi maibibigay ng tao, biyaya na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay, ang biyaya na isinilang sa sabsaban, tinatanggap natin araw-araw sa banal na misa, sa kanyang salita at sa kanyang katawan at dugo. Ngayon kita tatanungin, hindi ka pa ba masaya gayong ikaw ay pinagpala na? Ang blessing ay hindi paparating. Ang blessing ay dumarating. Kinakailangan lang ay makita natin para ang kagalakan natin ay maganap sa ating buhay. Mga kapatid, lahat tayo pinagpala, kaya lahat tayo dapat matuwa.
Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.